Yan. I don't like this anything. Just joking. I just like the this one. The skins are like the skin. Ayaw ko na nga. Pasko na! Ayun na! Ayun na. Napakahilog na naman yan. Pasko na! Ayaw nga ako. May bagong ligising sa'yo. Bagong Nescafe Original. May partners coffee. Ang aroma at sarap. Naman ang tapang na katawan at gising na isipan. Bagong Nescafe Original. Ikat na. Nandito na ang totoong number 1. Ako ang Ancilio Fantastic Casino. Gawa ito sa 100% young pork. Kaya may tamang lambot at sarap ng casino. Excel ka! Fantastic ang nabuhay! Ayaw ko na. Christmas season is may nasasabi at may abala. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. May you have a special handaan with ladies' choice. Sa katawan at isipan, baka tumitito na tayo para try new na red avocados. May favorite name ang pare. Dito, panisita, iba new red avocados. Pero kaya na, ayaw. Malayan naman. Ang laman yan. Sige mo ka. Sige sa Sige nga. Ang laman ko nila. Nakabuyan mo kanina pa? Umarap sa pagdinig ng Senado ang negosyanteng si Joseph C. na pinagbibintangang pineke ang kanyang Filipino citizenship. Minawar naman ang National Emergency Coordinating Agency o NICA na isang potensyal na issue sa pambansang seguridad. Ang presidency Victoria Tulan. Pagalingan na yung ano. This started from it. Sa unang nakataon, umarap sa Senado ang negosyante si Joseph C. na pinaghihinala ang pineke ang Filipino citizenship. Ipinatawag siya sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights si C. Chairman ng mining company na Global Ferronickel Holdings Incorporated. Ayon kay Senate Deputy Majority Leader Lisa Ontiveros, si C. at ang Chinese na si Shen Zhongzhen o Shi Zhenzong ang isa. We convened this hearing because of Joseph C. na tinaguyaan na Manila bilang 2.0. Bilang invitation na ang nagsabi. Yung Philippines sa di umano'y Philippine passport ni Joseph C. ay tugma sa fingerprints ng isang Chen Zhongzhen na nag-apply ng amnesty sa ilalim ng RA 7919 o ang Alien Social Integration Act of 1995.
Inaresto ng Bureau of Immigration si C noong August 21. Pilipino po ba si Joseph Perez? Lalo yung mga kaya Hindi po. As a matter of fact, meron hong admission si Mr. Chon Zenzong record na siya is Joseph C. One and two. Ilang beses tinanong si C sa pagdinig tungkol sa kanyang pagkatao pero hindi siya sumagot. Pwede nyo na bang tignan ulit itong litrato at sabihin sa amin kung kayo rin na si Chen Zongzhen? Saan po kayo pinanganak? Saan mundo ba masama sabihin sa whether sa hearing ng Komite ng Senado o sa Korte for that matter, itong mga basic facts na ito? Paliwanag ng abogado ni C, may kinakaharap ng deportation case ang kanyang kliyente. Ang sinabat ni C, ang tanong tungkol sa kanyang posisyon sa 13th Silk Road Chamber of International Commerce. Pinunggaman ng honorary chairman siya ng organisasyon, pero iginit na wala itong relasyon dahil sa Organization ng China at sa Chinese Communist Party. Dumalawin sa pagdinig ang ilang opisyal ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na tinanong kung may natukoy ba itong national security threat patungkol kay C. From NICA's perspective po, the issue is not limited to criminal liability, but it stands to risk monitoring, institutional safeguards, and the protection of specific national interests. Nakikipag-ugnayan na ang Office of the Solicitor General sa BPI at Philippine Statistics Authority tungkol sa posibleng pag-arsela ng birth certificate ni C. Ang kanyang birth certificate simula na po ay kagaya din po sa kay former Mayor Alice Go ay late registration case po siya. And yung kanyang birth certificate at that time ay 41 years old na po si Joseph C. Iniimbestigahan na rin ng PSA ang birth certificate ng anak ni C, si Johnson C. Sabi ng Tiberos, dalawa ang birth certificate ng nakababatang C. Ang isa, sinasabing tatay niya si Chen Zongzhen. Habang sa isa, nakasulat na si Joseph C. ang kanyang ama. Ipapasampi na si Johnson C. sa susunod na pagdinig ng komite. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Hindi tatanggapin ni Philippine Fencing Association o PFA President Rene Gacuma ang anumang paumanhin mula kay Winter Representative at Winter Richard Gomez. Ito ay matapos ang batukan ng mambabakas dahil sa desisyon ng mga opisyal ng PFA na palitan ang isang miyembro ng Philippine Fencing Team sa SEA Games. Paliwanag ni Gacuma, may basehan at rekomendasyon ang pagkakatanggal ng atletang si Alexa Larazabal. Pinapurso naman ni Gomez. Ikinuwento rin ni Gacuma na nilapitan niya si Gomez para i-congratulate sana sa pagkapanalo nito sa Top Gun shooting. Pero dito na inilabas ng mambabatas ang kanyang galit. Ano mo yung sabihin? Bakit mo sinabi na pagkakatiwalaan sa Diyos sa inyo ba pinasok sa ano ba? Oo. Kasi kung Hindi ko naman tanggap. Pati na lang palista. Hindi ko lang kampi. Ibang. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Gomez na kanya lamang ipinaglalaban ang pagkakatanggal kay Larazabal na anyay consistent sa pagiging number 1 sa ranking. Nagtataka rin umano siya kung bakit hindi siya nasabihan tungkol sa desisyon. Ngayon, nagsisisi rin siya bilang isa sa mga director ng PFA. Hindi rin naman nararapat ang pagkaitan ng oportunidad na maging pinatawa ng Pilipinas ang isang magaling na atleta. Ngunit ni Gomez, wala rin siyang balak na mag-sorry kay Gacuma. Ang bakit mo hindi nito mabuti na rin yung sinabi na gano'n. Kaya ang kung parang sa senador, tandaan niya papagpanan ito ang sa kanila. Hindi ako gusto dito. Nandito ang talaga nasa natin na na-report sa official. Masaya ang sa pamilya stars na mapapanood
pambigas nito sa ABS-CBN. Emosyonal si Divine Diva Rafa Padilla sa nakatakdang pag-live ng ASAP sa unang linggo ng bagong taon sa Channel 2. Nagpapatrol, Alan Cerezo. Nice! Yun yung diba? Ito ang reaksyon ng ilang kapamilya stars ng ibang Navarro. Sa balitang una, sila January 2 ang kapamilya channel sa OTT. Si Divine Diva sa kapamilya na iyak sa tuwa dahil sila nag-consider na ang ABS-CBN. Nasayahan niya siya ng nanatili sa kanyang modern station at naabutan ang bonus. Nag-live sila sa ASAP sa January 4 sa Channel 2. Kanya-kanyang poster na ako pang mga between tulad nila Kyle Perry, Darren, Julia Montes, Ryan Bang, Clarice Guzman at iba pa. Upang ipabot ang magandang balita sa taas at mas sinaranin ng pamilya. Para naman kay Gary Valentano, magandang balita ang homecoming sa Channel 2 dahil magtitiyak itong patuloy siya at ang buong ABS-CBN family na maglingkod at magkakatinig ng informasyon, magpapasaya at nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Mapabalita at entertainment at lifestyle, humakot ng parangal ang ABS-CBN sa 21st Gawad Tanglap. Nagbabalik ang Ana Cerezo. Tuminang ang mga kapamilya tao sa pagkatapos yung 21st Gawad Tanglap. Best Actress ng nagkain para sa performance niya sa pamilya sa Tato na nakuha din ang Best Award. Best Actress naman si Lieutenant Paolo. Extra special ang Best Supporting Actor. Pinakuha ng matinang si Denise de Leon at Carla Estrada. This moment is really special for me. And even more special because I get to share this moment with the person that I look up to the most. Yeah, I like My mother. I like this. Nakuha naman ang Best Supporting Actor sa Point de Leon. Best Noontime Show naman at reality show ang Showtime at ASAP. Tinawaran si Charo Santos Gonto ng Gawad I'm just right, but habang pinagdang doon pangasinan ang Gawad ng Gawad ng Kabataan. I think this much better. Like, Kaya pa din natin mag-iilaw sa panibigyan sa ating mga mundo. Gawin yung power for how did you just sound so weird? just take a moment to learn together. Nagbiyan na ito tayo. Pinamatan din sina Karen Batla at Carmina Constantino ng Gawad Detective Broadcasters at Kulturang Media at Komunikasyon. Meron ang Carmina para sa Kulturang Media. Best TVS Anchor naman si Alvin Esquito. Ang digital panglaman is Wow! Deva at ang Best sa patuloy na tapos usong pag-ibigay sa mga Pilipino sa bawat balita, kwento at serbisyong ito. Ana Cerezo, ABS-CBN. Ramdam na ang kapasuhan, lalo na yung pag-love na. Para sa mga taga-Quezon City, hindi na kailangan mabuti na dahil binuksan na po isang night market. Sige. Sige. Lalo na sa Quezon Francis Oris Andres, ano ba ang mga patikyan sa night market ng Quezon City? Tawagin kung ang kalat ng ating mga pamilya ay mga masasarap na pagkain, pagkain sa pagkain o dahil Meron. nalalapit na yung Pasko. Meron. Sa Pasko Easy Night Market, dito lang yan sa Quezon City Hall.
Ewan ko sa kanila. Dinayo pa ng grupo ng mga estudyante mula Northfield View ang Changi o Bazaar at Ay, mga galas testan lang din naman ako. No? ngayong Kapaskuhan. Ang mga grupo naman ng senior citizens na bigyan pa mula Project 6, alas 4 pa lang ng hapon ay ipakan na ang Christmas Unlimited Display na kung saan pwede panoorin ang reenactment ng tradisyong Pinoy tuwing Pasko. Kaya nila, hindi rin pwede mawala ang bumili ng pang-arenado. Si Sheila ang tanungin mo dyan. Kasi kung si Manny, sasabihin ni Manny yan, ay, wala na akong pakialam dyan. Alin? Ayon sa Quezon City NGU, November 12 nang buksan nila ang naturang light Kabalas eh. iba't ibang mga produkto ng Quezon City. Sa mga food products mo, pero meron din tayo. Sino bahala dyan? Alam naman, Itong mga merchandise, ano yung ko pa kay Manoy? Ano sabihin ni Manoy? Sa daming regalo ah. bukod sa bazaar sa City Hall, meron din siyang guest sa iba pang barangay ng QC. Kabilang ang Bagong Pag-asa, Batasan Hills, Balaran Filters Park sa Barangay Pansol, Barangay Kamuning at Barangay Kaunlaran. Saan ka ba? Kalaro lang, matandang balara. Bukas Weekend Bazaar, Ayun pala eh. mula yan alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Araw-araw yan atin. At nagkakaroon naman ito natin ng mga barangay night markets hanggang January 3 ng Ay, bagong taon. May! Okay. Picturean mo daw sila. Maraming salamat. That is also. Picturean daw muna sila. Maraming salamat sa bawat panglaw. Panalo! At tayo manalo din. Yes, okay. At ang TV Patrol, nanalo din. At ang TV Patrol Express, nanalo din. At nanalo pa rin. So wala ba kami para sa akin? Correct. Para tayo sa Then thank you, maraming salamat po. Ngayon, more than anything, ang congrats na yun. At buong tuwa na ang TVSC ang lalabas sa ulit, literal, sa araw. Hindi ka lang wala na oo. So kung ano kayo sa TV, at pag-ilagay po ang remote sa isang ito. Wow, hindi na sila lalabas ulit. Pwede naman pala pag-usapan. Diba? Yan. So sa mga nakakamiss, ano? Sa mga nakakamiss ko rin doon? Yan. Nakakita. So, okay. Ano ba kapamilya? That's exciting. Bro, I came over. Ako po si Karen Dalmanan. At ito na, 7 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-media.com. Maaari nyo rin i-scan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa ating YouTube channel. Ang mga latest news, so balikan ang mga balitang hindi nyo napanood. Napakinggan din ang News Patrol sa DZRM Radio Patrol sa Biscayne. Ano ang hapon, ano ang panahon, tapat kaming mag-report. Ako po, Susan Fernandez. Sa pa rin po tayo sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Osico sa Rasa Video News Reserve Radio. Salamat at magandang gabi. Ba yun? Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring rin masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, color o droga na hindi angkop sa mga bata.
Oo nga, di ba? Bakit nag-end siya